Ako si Daniel Reyes at maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa pag-unawa sa ekonomiya ng mundo. Sa sobrang toxic at magulong universe ng makro pananalapi at international geopolitics na daig pa ang bardagulan sa social media, ang isang pa-mysterious pero tago sa butong statement ay may power na mag-cancel ng buong imperyo at manggulo sa kalakaran ng global market period. Nagsimula ang buong chika sa isang pasimpol at mukhang inosenteng patweet o mensahe mula sa ating paboritong orange man na si dating President Donald Trump. Isang hanas na literal na nagpasyok sa mga energy markets at nagpayanig sa mga nangmamaganda sa pasilyo ng kapangyarihan. Binanggit na ang lolo mo ang isang very specific at nakakalokang move na magpapatayo ng balahibo mo. Ang total annihilation at bonggang-bonggang pananalanta na walang ititirang buhay. Pero ang tunay na plot twist dito ay hindi yung pagkasabaj ng banta niya, kundi kung sino ba talaga ang main character na target ng gigil niya. Hindi niya pinuntirya yung mga pa-secret na nuclear facilities, dedma siya sa mga nakatagong bodega ng mga missiles, at lalong hindi niya pinansin yung mga sikat na military bases na laging pabida sa mga headline ng balita. Ang bet niyang tirahin ay isang napakaliit at mukhang langgam na tuldo lang sa Google Maps, ang Islanghar, na parang sino ba yun, di ba? Bilang isang feeling expert na behavioral economist, ang unang tanong na nag-pop up sa utak ko ay, bakit kaya anong meron dun, te? Bakit sa dami-dami ngang libu-libong strategic military targets na nakakalat na parang basura sa buong rehiyon, pipiliin pa talaga ng isang leader na ay focus ang energy niya sa isang maliit, mukhang kawawa, at isolated na isla sa gitna ng Persian Gulf na wala namang kalaban-laban. Para ma-gets natin ang paandar na desisyong ito, kailangan muna nating itapon sa basurahan yung maluma at buma na pananaw tungkol sa giyera at yakapin ng buong puso ang mas deep na pag-analisa sa tinatawag nating behavioral economics. Baka sakaling may matutunan tayo. Ang islang ito ay hindi lang basta isang pirasong lupa na pwedeng tayuan ng resort. Isa itong dambuhalang mind games at palaisipan sa mundo ng game theory na magpapadugo ng ilong mo. Sa pag-usisa natin sa mga pa-incentive at mga overreaction ng mga bansa, ma-realize natin na ang bawat galaw sa geopolitics ay nakabaon sa napakauta negosyanteng kalkulasyon ng gastos at kung ano ang mapapala nila dahil walang libre sa mundong ito. Ang pag-target sa HARC ay hindi isang oops, may bad na pagkakamali, kundi isang sinadya at kalkuladong flex na ang ultimate goal ay pilayin ang kalaban ng hindi man lang kailangang makipaupakan ng harapan sa mga tropa nilang pawisan. Ito na nga ang mindty thesis na kailangan ninyong i-absorb. Ang pagbabantang ito ay hindi isang may maatake lang o isang pabigla-biglang desisyon na mambomba dahil ang trip niya. Isa itong napakalinaw at kasing lamig ng ex mo na ultimatum pagdating sa usapang ekonomiya. Ang isla ng HARC ay hindi lang basta ordinaryong isla na pwedeng i-flog sa mata ng makro pananalapi. Ito mismo ang literal na respiratory system at ang kaisa isang tangke ng oxygen na pumipigil sa tuluyang pakamatay ng nagihingalong ekonomiya at power structure ng rehimeng Iran na kapituko sa pwesto. Kapag tinanggal mo ang islang ito sa equation, parang tinanggalan mo na rin ng baga ang buong bansa dahil mawawalan silang kakayahang huminga pagdating sa aspetong financial as in debts. Ito ang mismong chika at pinakabuot ng tinatawag nilang economic coercion o yung pambubuli gamit ang ekonomiya kung saan ang pag-hoard at pakontrol sa mga pangunahing yaman ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong baril o bomba na ipagmalaki nila. Welcome na welcome kayo sa Kaalaman sa Paligid Natin, ang channel na mapapakita sa inyo ng katotohanan kahit masakit. Ako ang inyong paboritong tour guide sa pagintindi sa mga sobrang complicated na puwersang palihim na nagmamanipula at nagpapagalo sa ating magulong mundo. Sa episode nating ito for today's video, sabay-sabay nating imarites, himayin at i-judge ang nakatagong lente ng ekonomiya sa likod ng nakakalukang bantang ito na nagpapanik buying sa marami. I-stall at tuklasin natin kung paano ginagamit ang mga nakakadugong ilong na prinsipyo ng makro pananalapi para puwersahin ang mga feeling astig na bagong pinunong ang isang bansa na tiklop tuhod na umupo sa hapangang negosasyon ng walang anggal.
Ipapakita ko sa inyong lahat na at the end of the day, ang pra at ang pag-ikot ng kapital lang naman talaga ang tunay na boss na nagdidikta kung makakaroon ba ang peace o makakamatayan sa gira. Set but true. Hinihikayat ko kayong huwag mag-skip at manatili hanggang sa ending dahil ang mga na matututunan ninyo rito ay literal na magpapamindblown at magpapabago sa pananaw ninyo tuwing nanonood kayo ng mga international news na madalas fake news din naman. Tara na, simulan na natin ang deep dive at malalimang pagzisit sa mismong anatomiya ng kapangyarihan na akala mo kung sinong magagaling. So ayon na nga, pumasok na tayo sa unang part na ating pa-intellectual na pagsusuri. Ang ekonomiya na enerhiya na tuno pa lang nakakadry na. Para makita natin kung gaano ba talaga kabigat at k-toxic ang sitwasyon, kailangan nating math at pag-aralan ang mga numero kahit ayaw natin. Sa mundo ngang makro pananalapi, ang resibo at datos lang ang nagsasabi ng truty at katotohanan, walang puwang ang pa-victim dito. Uulanin natin ang ating brain cells ng malagit at konkretong statistics para lang mapatunayan sa inyo kung gaano kalala at katindi ang problema nila. First of all, kailangan muna nating i-debunk at ituwid ang isang napakalaking fake news at maling akala na pinaniniwalaan ng mauto-uto. Ang isla ng Khark ay hindi isang makik na lugar kung saan sila nahuhukay o nakmimina na langkis na parang naklalaro lang sa sandbox. Wala itong sariling reserba ang langis sa ilalim ng lupa as in zero zilch nada. Sa halip, ang tunay na flex at natatanging halaga ng islang ito ay bilang isang dambuhalang transfer station at ang pinakabonggang export terminal sa buong rehiyon na akala mo kung sinong VIP. Ito ang literal na main artery at central na ugat kung saan sa plitang dumadaan ang lahat ng yaman nila bago pa man ito makarating at ibenta sa pandaigdigang merkado para pagkakitaan. Ito ang magic number na mapapasyo at mapapabago sa lahat na akala nyo. 70% mabish, pinoproseso lang naman ng isla ng Khark ang halos 70% ng kabuuang iniluluwas na langis ng buong bansa nila. Ganun siya kamagor. Ay process niyo nga yan sa mauta niyo at isipin ninyong mabuti. Isang dambuhalang bansa na may napakalawak na teritoryo na halos hindi mo na malibot, pero ang halos buong supplying kanilang pinakamay na produkto ay no choice kundi dumaan sa isang napakalit at mukhang eskinita na lagusan. Sa pananaw nga feeling magaling sa risk management, ang ganitong setup ay isang literal na bangungot na ayaw mong gisingin. Ang pagkakaroon ng ganitong katoxic na dependency ay pek-asa sa isang solong pasilidad ay nakre-create ng isang napakalaking red flag at kahinaan na madaling exploit. Ito yung tinatawag na magapabibong ekonomista na single point of failure o sa madaling salita, isang maling galaw lang, wasak ang lahat. Kapag ang lagusang ito ay nasira o najombak, ang 70% ang kakayahang kumita ang bansa ay maglalaho na parang bula at magugos na lang sila sa isang iglap. Ngayon naman, ichismis at suri natin ang daloy ng pera o yung tinatawag nilang cash flow na paborito ng lahat. Bakit nga ba overhype? At napakahalaga nga 70% ito, tatanungin niyo ako kasi naman, ang ekonomiya ng nasabing bansa ay matagal ng sinasakal, ginigisa at pinipigan ng mga malulupit na sanctions at embargo sa loob ng maraming dekada na parang basahan. Ang kanilang reserbang dayuhang salapi o foreign exchange ay nasa isang napakasalan at sobrang nipis na estado na parang pasensya ko na lang. Wala silang ibang malawak na mapakukunan ng pondo mula sa ibang industriya dahil nga puro sila kuda at walang ibang backup plan. Sila ay literal na naipit sa isang kawawang sitwasyon kung saan ang kanilang pambansang pondo ay halos nakadepende na lamang sa isang produkto na parang malinta. Kapag ang isang ekonomiya ay walang sapat na dayuhang reserve o dolas, nawawalan itong power na umangkat ng mga basic needs tulad ng pagkain, gamot at teknolohiya, kaya nga sila. Ang bawat patak ng langis na dumadaan sa Khark ay literal na katumbas ng huling hibla ng pag-asa para sa kanilang pambansang badyet na laging butas.
Ang langis na iniluluwas mula sa islang ito ay naglalakbay patungo sa kanilang natitirang loyal na parokyano na karamihan ay matatagpuan sa rehiyon ng Asya na mahilig sa murang deals. Ang transaksyong ito ang kaysa isang natitirang source at pinakukunan nilang dayuhang salapi magi ito man ay dolyang nga kano o yuang nga insik basta may pumasok na pera. Ito ang mismong may naugat na napapadaloy ng dugo sa kanilang nanghihina at naagaw buhay na ekonomiya. Kung walang papasok na dayuhang salapi, paniguradong babaksa sa inidoro ang halaga ng kanilang lokal na pera, sisipan ng bongga ang hyperinflation na parang kabayo at mawawalan ng kakayahan ang gobyerno na panatilihin ang kaayusan at peace and order kuno. Ang ugnayang pangkalakalan nila sa mga bansa sa Asya ang literal na huling linyang depensa ng kanilang naghihingalong makroekonomiya. Ang huling straw baga, kaya naman hindi na nakakapaktaka. Ang pakbabanta sa rutang ito ay isang direktang sampal at pakbabanta sa mismong kaligtasan at pag-iral ng buong pambansang pananalapi nila. Move on na tayo at pumasok naman sa nakakahilong matematika ng infrastruktura o yung pasosyal na infrastructure economics. Dito mas nagiging malinaw at lumalabas ang pagka-evil genius at talino sa likod ng pabanta ni Trump. Kung sakali mang bombahin at sirain ang mga base militar nila, sige lang maaari naman itong muling itayo ng paunti-unti na parang naglalaro lang Lego. Ang semento at bakal para sa makabungker nila ay napakadali lang mahanap sa kanto-kanto. Pero wait lang, kung ang daungan, yung sobrang complicated na linya ng tubo at ang mahiganteng pumping station sa Khark ay tuluyang mawawasak at magiging abo, ang buong aktibidad ng PEC export ay mabilis na mapaparalisa sa mismong sandaling iyon na parang na-stroke. Ang pagbabalik sa normal na operasyon ganitong kakumplikado at ka-high-tech na pasilidad ay hindi lang abutin ng ilang buwang papetiks-petiks. Aabutin ito nga napakaraming taon at mangangailangan ng bilyon-bilyong dolyar na pambayad, mapondo at oras na in the first place ay wala naman sila. Sad boy, era na. Ang pagkawasa ng Khark ay hindi lang basta galos. Isa itong permanenteng pilay sa kanilang kakayahang pang-ekonomiya na hinding-hindi nagagaling. Kung ita-translate natin ang mensahe ni Trump sa lengguwahe ng ekonomiya para mas maintindihan ng nasyunga, ganito ang literal na sinasabi niya sa kanila, sige, mari kayong mak-feeling at makaroon ang pinakamodernong makasandata, mari kayong mak-flex at makparada ang yung makatangka sa kalsada, ngunit kung pipindutin ko ang cute na pindutan na wawasa sa Khark niyo, hindi kayo makakaroon kahit isang gusing o barya upang bumili ng tinapay para sa inyong managugutom na mamamayan, lalo na ang mag-inarte at gumastos para sa paggawa ng mga bagong misil niyo. Ito na talaga ang pinaka-ultimate at pinakamataas na antas ng paunawa sa kung ano ba talaga ang dapat na prioridad, hindi puro yabang. Hello, ang isang gobyerno ay hindi maaring mag-astang matapang at makipagdigma kung ang sarili nitong masundalo at mamamayan ay literal na namamatay na sa gutom sa tabi-tabi. Ipinapaalala lang naman niya sa madalulu na ang tunay na pundasyon ng lakas militar ay hindi ang managlalakihang armas kundi ang isang matatak at actually gumaganang ekonomiya na sumusuporta sa mga kalokohang ito. O siya, lumipat na tayo sa ikalawang bahagi ng eting nakaka-stress na pagsusuri, ang dinamika ng pangyarihan at ang halaga ng pagkakataon o yung tinatawag nilang opportunity cost na paboritong eye drop ng mga feeling equal majors. Dito niyo makikita ng bonggang-bongga ang pinakamalalim na connection at relation sa pagitan ng pera at na maruming politika. Sa kasalukuyang panahon, live nating nasasaksihan ang pagguho ng laos na lumang rehimen at ang mabilis na pag-usbong ng mga bagong pabibong paksyon na gusto namang pumalit. Ang buong estrukturang pamumuno ay dumadaan sa isang matindi at magulong pakbabago kung saan napakalaking porsyento ng dating pa-FIP na leader ang bigla na lang nawala sa eksena at na-cancel. Sa ganitong magulong panahon ng transisyon, ang tinatawa nilang katatagan ay napakarupo at kasingrupo ng mga marupo mong kaibigan.
Ang mabagong umusbong at papansin na puwersa ay nag-agawan sa kontrol na parang mga aso sa buto. At ang sinumang ambisosong nananais na mamuno ay kailangang magkaroon na sapat na yaman at pera upang mapanatili ang kanilang posisyon at maiwasan ang tuluyang pakbaksa ng Estado sa isang magulong anarkiya. Pero the million-dollar question is, paano ba talaga binibili at pinapanatili ang kapangyarihan sa loob ng isang bansa? Aber, ang sagot, gaya na lagi nating nakikita sa paulit-ulit na kasaysayan ng ekonomiya, ay walang iba kundi pera, pera at pera. Ang nga bagong paksyon na ito na feeling tagapagligtas na binubuo nga pulis, mapursang panseguridad at mga ahensya ng paniktik na mahilit mangretak ay uhaw na uhaw at nangangailangan ng pondo upang mapanatili ang fake na kaayusan, masupil ang mga nakbabadyang, pakaklas ng mainis na mamamayan, at higit sa lahat upang mabili at mabayaran ang katapatan ng mga armadong puwersa, kailangan nilang magpasweldo ng regular at walang delay. Zay, hindi mo maaring pakainin ang puro ideolohiya o matatamis na pananalita ang magutom na sundalong may hawak ng baril, baka ikaw ang bariling ng gayan. Ang loyalty at katapatan sa panahon ng krisis ay may katumbas na napakataas na presyo at ang presyong iyon ay binabayaran lamang sa pamamagitan ng malamig, matigas at cash na salapi, walang utang-utang. Ang susunod na logical na tanong nga chismosa ay, saan naman kaya manggagaling ang pondong ito upang mapanatili ang paikot ng bulok na makinarya ng Estado? Dito na naman muling pumapasok at bumibida sa eksena ang ating main character at pangunahing paksa. Ang kaisa-isang mapakukunangang perang ito para pondohan ang buong aparatong panseguridad nila na mahilig manindak ay walang iba kundi ang pag-export ng langis na dumadaan mismo sa isla ng Khark, period. Wala silang ibang alternatibo o plan B as in zero. Wala nang ibang industriya sa kanila na may power at kakayahang magpasok ng sapat na dayuhang salapi sa loop ng napakaikling panahon dahil nga puro sila kuda. Ang langis na dumadaloy mula sa Khark patungo sa pandaigdigang merkado ay direktang nagiging instant pondo na nababayad sa mga porsyento at suhol na napapanatili sa kapangyarihan ng magabagong feeling pinuno. Ito ay isang literal at direktang linya mula sa mga tubong langis diretso sa kaban ng bayan at siyempre sa mga bulsang sundalong naghihintay ng grasya. Ngayon, ay judge at suri natin ang halaga ng pagkakataon o opportunity cost na ito sa pamamagitan ng dalawang pasenaryo para mas magets niyo. Unang senaryo nga besh, paano kung pipiliin ng bagong paksyon na mag-inarte, ipagpatuloy ang matigas nilang paninindigan at makipagbanggaan ng harapan sa Amerika na akala mo may laban sila. Ang resulta ng katangahang ito, edi tutuparin ni Trump ang kanyang peti na banta at tuluyan na niyang atakehin ang Khark ng walang pakundangan. Sa isang iglap lang, poof, ang buong infrastruktura nila ay mawawasak at magiging alikabo. Ang inaasahan nilang pek-export ang daloy ng pera na pambuhay nila ay biglaang mapuputol na parang kuryente pak hindi ka nagbayad ng Meralco. Ito ay isang napaka-klasikong halimbawa ng isang epic fail at sakuna sa makroekonomiya kung saan ang isang napakabobo at maling desisyong pampolitika ay nagre-resulta sa agarang pagkawalangang pangunahing pinakukunangang yaman ng isang buong bansa na literal na nag-iwan sa kanila na parang matuot na walang kakayahang gumalaw o lumaban. Ano naman kaya ang magiging tsaka at domino effect ng unang senaryong ito na pinili nila? Simple lang, kapag naputol ang daloy ngang pera, nga mawawalan ng pondo ang gobyerno at makakamot na lang sila ngang ulo dahil brog na sila, hindi nila mababayaran ang sweldo inihim mga militar at inihim mga pursang panseguridad na naghihintay inihi ayuda. Kapa ang mga may hawak ng armas ay hindi sumweldo at nagutom. Good luck na lang dahil siguradong mawawala ang kanilang fake na katapatan. Ang bonggang resulta nito ay ang nakakahiyang pakbaksa ng mismong bagong rehimen mula sa loob na udoy ka ng malawakang pakaklas ng nga tao, kaguluhan at riot sa mga kalsada at tuluyang madugong digmaang sibil na sila-sila lang din ang nagpatayan.
Ang kawalan ng pondo at pagiging purita ay mas mabilis pa palang wawasa sa pamahalaan kaysa sa kahit anong palabas na pag-atake ng militar na pinaghahandaan nila. Ito ang napakalagim at dasurf na kahinatnan ng pagpili sa walang kwentang pakmamalaki at ego kaysa sa pagiging practical at pragmatismo sa ekonomiya. Ito naman ang pangalawang senaryo. Paano kung pipiliing bagong paksyon na maging pragmatiko, lunukin ang pride at pumasok sa negosasyon na marahil ay gagawin nila sa pamamagitan ng pagbubukas ng Strait of Hormuz para kunwari mabait sila. Ang resulta ng pagiging good boy nila, idi mananatiling ligtas at bungbu ang kanilang precious na isla ng Kharg na parang walang nangyari. Magpapatuloy ang kanilang normal na operasyon at business as usual ang mga lolonyo. Ang daloy na yuhang salapi na bit nila ay mapapanatili na mabibigay sa kanila ang sapat na pondo upang patatagin ang kanilang naghihingalong makroekonomiya. At dahil may prana naman sila, patuloy na mababayaran ang nga militar para tumahimik, masusupil ang nga panlup na banta at reklamo ng mga tao. At mas mapapatibay nga magong feeling pinuno ang kanilang mahipit na hawa sa kapangyarihan. Sa madaling salita para sa mga slow, ang pag-iya at pagsuko sa negosasyon ang tanging lohikal at may uta na hakbang upang maprotektahan ang kanilang mapansariling interes at manatiling nakakapit sa pwesto. Upang i-wrap up at lagumin ang lahat ng machismis na ating sinuri, ang banta ni Trump ay hindi lang isang simpleng mamapananakot para mapapansin. Ito ay isang napakatalino at low-key na obra maestra ng tinatawag nilang teorya ng laro o game theory. Lumikha ang lolo niyo ng isang nakakalokang sitwasyon kung saan literal na inilagay niya ang kalaban sa isang napakahigpit at walang kawalang ekwasyon sa ekonomiya na magpapasabog ng utak nila. Sa toxic na ekwasyong ito, mayroon lamang iisang posibleng sagot na mabibigay ng pakinabang at kalitasan sa bagong rehimen nila at iyon ay ang nakakahiyang, pakatras at pakayon sa negosasyon kahit labak sa loop nila. Sa mundo ng teorya nga ro, kapa ang lahat ng iba pang paandar na opsyon ay nadudulot lang ng tiyak na pagkawasa ng sarili at pagiging abo. Ang rasyonal na manlalaro ay walang choice kundi mapilitang piliin ang tanging landas na naalo ng kaligtasan kahit na nangahulugan pa ito ng sapilitang pagluno ng kanilang naglalakihang pride at pagsunod na parang tuta sa kagustuhan ng kalaban. Dito natin muling ipinapamukha at iginigiit ang pangunahing mensahe ang ating bonggang pagsusuri. Ang feeling matagumpay na panday idigang negosasyon ay bihira o halos hindi kailanman. Nakabatay sa mga pa-cute na tiwala, kabutihang loop o kaplastikang pagkakaibigan ng mabansa. Sila ay palaging nakabatay sa ganap, brutal at matinding pamimilit gamit ang pananakal sa ekonomiya na parang mga mafia. Ang pag-asinta at pag-target sa islangang Kharg ay literal na katumbas ng direktang pag-asinta sa mismong sikmura at sa pinakapangunahing ugat ng dugo ngang buong estruktura ng kapangyarihan ng nasabing bansa na akala mo kung sinong matatapang. Kasi nga naman nga te, kapag hawak mo salig at sikmura ang iyong kalaban, hawak mo rin ang lahat ng kanilang desisyon, period. Ito ang napaka-brutal ngunit totoong realidad ng makro pananalapi na palihim na nagpapatakbo sa mga ugnayang panlabas sa ating modernong panahon na puro kaplastikan. Ang ganitong pawag na pananaw sa makroekonomiya ay nabibigay sa atin ng isang mas malinaw at HD na lente upang unawain ang magalawan ng makapiling dakilang imperyo. Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung pabasik na pagbilang lang nga tangke o mga maingay na eroplanong pandigma na pang-display lang naman. Upang tunay na maunawaan kung paano ba talaga muling hinuhubog ng elites ang geopolitical na kaayusan ng mundo, kailangan nating makala detective at sundan ang daloy ng pera, ang pag-hoard at control sa pangunahing yaman, at ang mga estratehikong kahinaan sa infrastruktura ng pananalapi na tinatago nila. Ang mamakabagong digmaan ngayon ay madalas na naipapanalo at natatalo sa mga tahimik na pamilihan ng kalakal, sa mga rute ng kalakalan at sa mga nakakahilong spreadsheet ng resebang dayuhan.
bago pa man makapaputok ng unang bala ang mga pawisang sundalo sa larangan ng digmaan. Kung nais ninyong mas palalimin pa ang inyong pag-unawa sa mga nakakadugong ilong na konseptong ito at tuklasin kung paano ginagamit ng mamapang-abusong makapangyarihang bansa ang ekonomiya upang idikta ang takbong mundo na parang mapubilmesto, inaanyayahan ko kayong bumili at basahin ang aking aklat na ang bagong pandaigdigang kaayusan sa ekonomiya para naman may pumasok na para sa akin dito sa libro ko. Mas detalyado nating ichichismis at hihimayin ang mga kupal na estratehiyang palihim na humuhubok sa ating kawawang kinabukasan. Maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin sa malalim at nakakadry na pagsusuring ito na sana ay nagets niyo. Huwag ninyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa kaalaman sa paligid natin para sa mas marami pang feeling matatalinong talakayan at bardagulan tungkol sa makropananalapi at ekonomiyang pag-ugali. Hanggang sa muli nating pakikita mabes, patuloy nating i-judge at suriin ang mga nakatagong puwersang nakmamanipula at nakpapagalaw sa ating toxic na mundo. Charot!